Galang-galang na po. May problema po ba, ma'am? Meron. Malaki. Baka naman pwedeng mahiya ka sa Panginoong Diyos. At saka sa mga nagsisimba dito, baka naman pwedeng sarilinin mo na lang yung mga panalangin mo. Dahil masakit sa mata na makita na may ex-convict na nagbubunod dito sa simbahan. Ma'am, wala naman akong ginagawang masama. Sa ngayon, wala. Pero kapag bumalik yung kademonyohan dyan sa isip mo, malay natin. Ma'am, nagkakamali po kayo. Ay nako, totoo naman eh, di ba? Lina. Kuya, sa wakas, laya ka na. Talagang napatunayan na wala kang kasalanan. Salamat sa Diyos at siya rin yung nagbigay ng linaw na talagang napagbintangan lang ako at wala akong kasalanan. Alam ng Diyos na kahit sa panaginip, hindi ko magagawang pumatay ng tao. Alam mo, sadyang napagbintangan lang talaga ako dahil nandun ako sa lugar, kaya ganun yung nangyari sa akin. Grabe, kuya. Bilib din talaga ako sa pananalig mo sa Panginoong Diyos. Hindi nawala kahit may dumaang pagsubok sa'yo. Alam mo, Lina, Diyos ang naging sandigan ko noong nasa loob ako ng kulungan. Lumapit ako sa Kanya noong mga panahon na sa tingin ko wala nang pag-asa yung buhay ko. Kaya nga, ganun din ako, kuya eh. Palagi akong nagdadasal. At syempre, nagsisimba. Oo nga pala, kuya. Nasabi ko kay Father Simon na nakalaya ka na. Gusto niya nga sanang sumama eh, kaso may lalakarin daw siya sa Maynila ngayong araw. Pero kuya, masaya si Father na sa wakas, nakalaya ka na. Kuya, babalik ka ba sa paglilingkod sa simbahan? Santi, Father, magandang araw po. nakabalik ka na pala. Panginoon Diyos na talagang gumawa ng paraan para patunayan na malinis ang iyong konsensya. Kumusta ka naman na? Maayos naman po, Father. Maluwag po yung puso at isipan dahil sa Panginoong Diyos. Mabuti naman. Basta, Santi, ha? Lagi mong tatandaan. Welcome ka sa tahanan ng Panginoon. Maraming salamat po, Father. Father naman, talagang welcome na welcome dito sa simbahan natin yung ex-convict at dating kriminal na yon. Naku, Father, may kasabihan nga tayo na once sa kriminal, always sa kriminal. Tapos ano? Papapasukin mo sa sagradong tahanan ng Diyos? Hindi na magbabago yung mga ganyang klaseng tao, Father. Napaka makasalanan, Father. Hindi ka tanggap-tanggap. Marites, lahat ay katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Ang mga umalis, pwedeng bumalik. Pero, hindi inalisan ni Santi ang Panginoong Diyos. Kahit nung nasa kulungan pa siya patuloy ang pananalig niya sa Panginoong Diyos. At saksi ako doon. Dahil tinulungan ko siya sa loob ng kulungan na magbahagi ng mga salita ng Panginoong Diyos. Pero, kriminal pa din siya, Father. Napatunayang walang sala si Santi. Inosente siya at napagbintangan lamang. Kaya nga siya nakalaya mula sa kulungan. Pero, ex-convict pa din siya, Father, kahit na anong sabihin mo. At nakakasira siya sa imahe ng ating simbahan.
Nakakahiya sa mga makakaalam na yung kasama namin nagsisimba kriminal, ex-convict. Pag-isipan mo yan, Father. Baka kung ituloy mo ang pagtanggap diyan sa taong yan mawala ng gana yung mga pumupunta dito sa simbahan natin. Isipin mo yan, Father. Ay, nako, kaawaan talaga ng Panginoong Diyos. Ay, patawarin talaga. Hindi ko kayang magdasal at kausapin ng Panginoong Diyos sa ganitong sitwasyon, Mare. Yung may kasamang ex-convict at dating kriminal. Naku, Mare, baka kung anong gawin sa atin yan. Ay, nakakasira talaga ng imahe ng simbahan. Mas pipiliin ko na lang na sa bahay magdasal at magrosaryo. Walang galang na po. May problema po ba, ma'am? Meron. Malaki. Baka naman pwedeng mahiya ka sa Panginoong Diyos. At saka sa mga nagsisimba dito, baka naman pwedeng sarilinin mo na lang yung mga panalangin mo. Dahil masakit sa mata na makita na may ex-convict na nagpupunta dito sa simbahan. Ma'am, wala naman akong ginagawang masama. Sa ngayon, wala. Pero kapag bumalik yung kademonyohan dyan sa isip mo, malay natin. Ma'am, nagkakamali po kayo. Ay nako, totoo naman di ba? Walang kapatawaran sa Diyos yung mga nagawa mong kasalanan. Halika na nga, Mari. Doon na lang tayo sa bahay magnumina. Por Diyos, por Santo, kilabutan ka sa ginagawa mo, anak. Matakot ka sa ating Panginoong Diyos. Sabi mo, anong gamit mo? Wag! 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 Pero yung simbahan to! Wag! Uy! Ayos lang po kayo? Father, humingi na ako ng kapatawaran sa Panginoong Diyos sa mga nagawa ko sa kapwa ko. Sana mapatawad ako ni Lord. Mapapatawad ka ni Lord at tatanggapin ka niya. Lalo pat tinanggap mo ang mga kamalian mo. Marapat din na humingi ka ng kapatawaran sa taong nagawan mo ng mali at nasaktan mo ang damdamin.
Santi, Ma'am, bakit po? gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa ginawa mong pagliligtas sa akin nung isang gabi. Maraming salamat sa katapangan mo, ha. Wala ho yun. Kahit sino naman sigurong makita ko na nasa ganung sitwasyon eh, tutulungan ko. Tama nga si Father, napakabuti ng puso mo. At naniniwala ako na malinis ang pagkatao mo. Hindi ka kriminal. At kung nakulong ka man, yun ay dahil sa maling paratang lang. Sana mapatawad mo din ako sa mga nasabi ko sa'yo. Wala ho, ano man yun. Naintindihan ko po. Kung ano man yung mga nasabi nyo noon, eh, kalimutan na lang po natin. Mas magiging malugod ang ating Panginoon. Mas magiging malugod ang ating Panginoon kung makikita yun ang kanyang mga anak ay nagmamahalan at nagkakapatawaran. Salamat.